Symbol natin. Ayan eh. Unboxing natin yung upuan ni Denise. Ayan. Nagulong yung kanyang upuan. Ito yan oh. Pa ibang kulay. Pero yung kinuha ko yan, yung gray. Maganda siya. Gray tapos white to. Parang may sapin. Oh, yan. Ay, ang ganda. Laki ah. Napal. Sakto lang yan. Ay, ito yung sandalan. Ayan. Okay. Bakit akala mo? Kala ko layak. Ay, gusto mo ba yung pang ano lang? Pang bata? Okay na yan. Assemble na dadong. At least pwede ni, ano to, pwede ko to upuan. Yung legs muna daw. Beng, maganda siya, Beng. Yung legs muna. Mukhang matibay. Yung legs niya. Anong sunod? Armrest. Ano yun? Pakasama yung panghigpit? Oh. Bang! Tingnan mo to yung ano niya, sa pin niya. Open mo. Parang lagyan mo na yung mga spare doon sa... So, ayan siya. Oh. Meron siyang sapin. Ayan. Ganda na rin, no? Pwede siyang labhan. Yung sapin. Ayan, oh. Ang cute. Sit down ka nga, Beng. Maganda yung upuan, ah. Oy, careful. Ay, ang ganda. Pwede mo siya adjust, Beng. Dito, oh. Ito. Yung height niya. Careful. Ay, gusto ko. Ano? Push. Pasok mo na dun. Ay, nalilift pala to. Yung armrest. Iayos mo na dyan sa yung desk. Ayan. Wow, electric fan mo tayo maingay te. Si Denise kahit na malamig yung may electric fan yan. No? Uy, sakto dito, Beng. Ang cute. Apa na? Ganda, oh. Keep mo yung mga... Ilagay mo doon. Tapos yung sobra niya na mga ano, yung lock. Ayan, kompleto na. Meron na siyang pailaw doon. Meron pa siyang pa-mirror. Mirror on the wall. So, yan na yung kanyang study desk at kanyang upuan. Yan. Okay na, te? Yeah. Wow. Dapat ano na yan, ha? Panther of the month na yan, ha? Ang ganda, oh. Walang thank you kay Papa? Thank you.
Thank you din kay, Kuya Lawrence. Oo nga. Thank you din kay Kuya Lawrence kasi siya yung nag-order dun sa Amazon. Oh! Uy! Careful! Matumba. Okay na. Ito po yung ulam namin. Oh. Simpleng sinigang. Yung basic lang na merong sibuyas, kamatis. Tapos, may konting hipon yung bangus. Mas masarap yung sinigang may konting hipon kasi medyo manamis-namis. So, kain muna tayo. Wala po yung mga kasamahan namin nasa Europe. So, kami lang. Kakausap lang namin sa kanila. Hindi muna natin yung tira-tirang ulam. Kakausap lang namin sa kanila. Ewan kung saan sila papunta dun. Nasa trend sila eh. Lipat na naman sila sa Ibang bansa. ibang bansa. Ganun pala sa Europe, no? Yung biyahe nila, trend-trend lang. Yung mga pala. Nakikinote na lang kami sa Oo, nakikinote kami sa mga video. Sabi ng iba, bakit daw hindi kami sumama? Hindi pa po kasama sa budget yung pag-travel doon. Hindi basta-basta kasi pag yung tatlo kami. Kano kaya gastos nila, no? Huwag ko, hindi basta-basta yung gastos papunta dun eh. Yung airfare, syempre alam na nila. Tapos yung sa hotel, alam na nila yon. Pero, yun nga, yung mga pamasahe sa tren, saka kung ano pa mga sa pagkain, gano'n. For sure, kasi merong mga lugar na mahal yung food. Sabaw ka lang, ulam na. Si Denise doon kumakain, nahiya siyang sumama sa video. Tsaka sakto lang yung asim, no? Pangit kasi pag sobrang asim naman, parang masakit sa lalamunan. Ako kahit araw-araw na isda yung ulam ko, okay lang. Pasalitan lang. Halimbawa, prito, paksiw, tapos sinigang. Sanay kami dati kasi na isda yung ulam namin sa probinsya. Dahil malapit kami sa fish pond. Nabasa mo kahapon yung naka-hold for review na mga comment. Nag-comment doon na ano. Nakaiba yung mga comment nila. Bumalik na raw kami sa dugyot na pinanggaling. Sabi niya, bumalik na lang kayo sa dugyot na lugar na pinanggalingan nyo. Yun po yung comment ng isa. Hindi nyo po makikita yun kasi naka-hold for review yun. So, bali, hindi siya naka-appear dun sa comment section. Kung ipapublish ko yun, makikita nyo. Kasi yung mga comment na may mga bad words, mga ganyan, ano yun, pinifilter yun, naka-hide yun ng YouTube. Kasi may settings yun eh, na kung gusto mo i-hide yung mga naka-hold for review, ganyan. So, yun yung comment ng isa. Grabe yung, yung comment ng mga kababayan natin na, alam mo yung hindi nila pinapanood yung buong video. Pero napapansin ko lang yun sa mga videos na, alam mo yung parang nagtitrend. Tapos sa sobrang dami ng views, ang daming mga nagko-comment ng kakaiba. Harsh masyado yung mga comment nila. So, ganyan. May mura, may panglalait. Grabe, no? Ganon yung mga comment nila. Kaya sabi ko nga, pag nasa, YouTube ka, may channel ka, dapat talagang, malakas yung loob mo, matibay loob mo. Kasi, may time na nakakabasa ka ng mga ganong comment na, syempre hindi naman sa lahat ng oras parang okay yung mood mo, diba? May time na, medyo ka din, may inis ka din. Pero, sa ngayon, medyo sanay na kami sa mga ganong
mag-comment kasi hindi mo naman hawak yung pag-iisip ng mga viewers eh. Hindi, yung iba. Meron talagang magsasabi ng hindi maganda sa'yo. Yung iba na yan, yung mga mayayabang na siguro nagkapera o maganda ang katayuan sa Buhay. buhay para masabi niya yung Mga ganong, bumalik ka sa dugyot mo na pinanggalingan. yun yung sabi. Na, kasi yung iba, na-appreciate naman yung ibang mga videos namin. Kagaya niyan, yung mga viewers namin na, yung may balak pumunta dito, lalo na dito sa Saskatchewan, dito sa amin sa Regina. Na-appreciate nila yung mga simpleng videos namin kasi sabi nila, kahit papaano, nagkakaroon sila ng idea about sa lugar. Tapos, yung mga information ba, kahit sa mga simpleng information lang daw, nagkakaroon sila ng idea. So, sa ganun, hindi sila masyado mahirapan pagdating nila dito. Pero meron namang iba na parang nagbabase lang dun sa title ng video na hindi nila napapanood muna yung kabuuan bago sila mag-comment. So, more on, yung tingin nila dun sa mga ina-upload naming videos ay puro daw, negative vibes, mga ganun. Eh, sabi namin, sana kung napanood nila yung kabuuan, makukuha nila yung point kung bakit yun yung naging title ng video namin. Tsaka sinasabi naman namin na na experience halimbawa ng kababayan natin, hindi naman na ibig sabihin na yun yung title, experience namin. At least, 'di ba, sinasabi namin na experience yun, no? Mga kababayan natin. Yun namang experience nila ay pinupost nila yun sa mga social media. So, maraming nakakaalam din nun, pero walang names na binabanggit. At minsan, nasi-share din namin yun kasi yun nga, para alam din ng mga pupunta dito at parating dito na may ganong nangyayari talaga, 'di ba? Kasi gusto ng iba, parang gusto nila positive lang lagi yung mga i-share mo. Ayaw nila ng negative, ganyan. Eh, paano nila Hindi malalaman na may mga ganong sitwasyon pala na nangyayari Hindi naman pwede dito? na lahat ay good vibes lang. Kaya nga. So, yun. Yun lang naman. Sa realidad. Oo nga. Hindi lahat ay good vibes. at hindi lahat ay palaging maayos lang yung buhay, May mga talaga. May mga paghihirap talaga, 'di ba? Merong mga challenges na ma-experience. Hindi, pero kung isipin mo sa maraming nanonood, ilan lang yung nagko-comment, kumbaga, yung ibang nanonood. Oo, maraming mga na marami din mga nagko-comment doon na nagpapatunay na mahirap talaga. ganun talaga yung totoong nangyayari dito sa atin. Kasi yung iba siguro, parang feeling nila, bakit ka nagbibigay ng negative vibe? Itong mga kababayan natin parang gusto pa man din pumunta dyan. Ganyan. Hindi nila alam na yung iba talaga na nandito, nahihirapan, diba? Hindi naman natin sinasabi na huwag kayo pumunta dito. Hindi nga. Hindi sinasabi naman natin na nasa inyo pa rin ang decision. Oo. Kung gusto nilang pumunta, gusto nila itry, diba? Kasi hindi naman, sabi nga namin, hindi naman pari-pariho ang kapalaran natin dito. Yung magiging sitwasyon. Yes. Kasi ang iba dito, marami rin mga nagsapalaran na naging successful. Maganda ang kinahinatnan. Diba, sa mga buhay nila dito. Iba yung mga kaibigan natin, ngayon maganda na ang pwesto sa trabaho. Sa government. Kaya kung ayaw po ninyo sa mga videos namin, huwag nyo na lang pong panoorin. Punta na lang kayo dun sa mga channel na sakto sa taste nyo, 'di ba? Kasi kung nababaduyan kayo or kasi sinasabi nila mga basura daw yung mga ina-upload natin. Puro basura daw. May mga ganong comment. Grabe. Okay lang yan. Pero thank you pa rin kasi nanood kayo. Salamat ka pa rin sa kanya kasi dagdag views. Nag-click siya.
Yun yung napansin ko eh. Basta mag-trend yung isang video mo, ang daming comment. Ang daming comment. Hindi ko na nga sinasagot eh. Kasi lalo nga haba. Pero ang daming nagpapatunay. Hindi mo naman kailangan Doon na... sa sinabi mo na ano, na kumbaga pinatutuhanan nila yung sinasabi mo about sa buhay dito. Hindi mo, bawat comment nila, hindi mo kailangan na Sagutin. sumagot sa kanila. Wala kang dapat ipaliwanag sa kanila. Oo nga. At saka wala kang dapat ipaintindi sa kanila. Kung nagtatanong ng maayos, sagutin mo ng maayos. Pero kung mga ganun nonsense naman, bakit ka Hindi kasi kahapon ko lang na-discover yun na may mga naka-hold pala for review na comments. Kaya siguro sabi ko, ba't maraming comments tapos parang hindi lahat naka-appear doon. Yung ganun. Ayun pala, mga naka-hold for review sila. Basta grabe. Grabe yung mga ano nila, mga comment nila. Kaya sabi ko nga, no wonder na si Doc Willie, 'di ba? Masyadong naapektuhan sa mga bashers kasi alam mo yung parang dinibdib niya ng gusto yung mga negative na mga comments sa video niya. So hindi maganda yung naging epekto kaya dapat talagang baliwalain mo na lang din yung mga negative na comments pagka ikaw yung nag-upload ng mga videos, may channel ka. Ito yung gagawin mo. Every time na may makikita kang ganun, wag na natin i-open yan sa video. Hayaan na yan. Last na to na i-open. Kasi, ano yan eh, nasa public tayo. Ayun nga sabi niya, oo. Wag mo nang ano yan. Wag nang intindihin. Oo. Hindi lang, parang awareness lang din na yung mga ganun, yung mga ganung negative na mga comments, nakaka-apekto pala sa, ano yun, sa tao yun, na yung iba, pag hindi magaling mag-handle ng mga pangbabash, nakaka-cause siya ng, ano, diba? Yan yung mga, ng sakit. So, buti na lang, ako, medyo hindi ko na siya iniintindi. Hinahayaan ko na lang din. Kumbaga parang na-surprise lang ako na yun, nakita ko na may mga ganong comments pala. Kasi dati, chine-check ko yun. So over, 1 month na, nandun yung mga comments na yun. At hindi ko siya nakita. Kahapon ko lang nakita. Kaya ngayon ko lang din na banggit. Pero sa mga nang babash, mga nagko-comment ng negative, ayan. Pasensya na kayo kung hindi sumakto sa taste nyo yung mga ina-upload namin. Hindi, lumingon din sila kung saan sila nanggaling. Malay mo naman, ano sila? Alta presyon. Altahan. Kahit saan ka, Galing daw po kami sa dugyot na lugar. Siya kaya, baka dito kasi siya pinanganak or... Kahit saan pa siya pinanganak, ang pinanggalingan ng magulang niya o ano. Pero yun. Pero hayaan na natin yan. Hayaan na lang natin sila. Na open up lang kasi nagulat lang ako na ang dami palang mga negative na mga comment na galing sa mga kababayan natin. Na ang intention mo lang naman ay yan, mai-share mo ang totoong mga nangyayari dito. Tsaka ayun, na magka-idea yung mga may balak pa rin pumunta dito na hindi sa lahat ng oras pagdating mo dito ay magiging okay agad yung buhay mo. Yun lang naman yung intention natin na awareness lang, 'di ba? At si Dadong busy na nakakapili ng, pakita mo nga pa. Yung ginagamit namin. Pinipilian po niya yung mga kamatis na nahinog na. So, ito po pala yung liligpitin namin bukas. Liwanag na siya dati kasi may kahoy. Lumiwanag na po dito. Ayan. Kaya si Dadong, excited na siya pagdating ng summer. Kasi tingnan nyo naman kung dati malilim, ngayon totally hawa na po dito. Dahil pinutol na ang mayari yung... Saan banda yun pa? Yung puno? Ayun, as in. As in, sinagad niya yan. Sagad.
Andyan, oh, wala na po yung puno dyan. Ayan, putol. Tapos yung puno po doon sa kabilang bahay, pinutol na ng mag-ama, yung may-ari dyan ng bahay. Pero okay pa papa yung plants, oh. Na? Sabi ko kung ipasok natin eh, para next Ay, hindi. summer. Hindi na. Para... Machuchugi na rin yan. Hindi, kapag pinasok natin kako, sabi ko baka siya. Hindi, mamamatay din yan. So, ito po, ligpitin namin to. Sana, bukas, na maayos lang yung panahon. Kasi ito yung mga branches nung nakaraan na pinutol nila dun. Kasi Kaya hawan na rin dito eh. may mga naputol din kasi nung humangin ng malakas. Yung iba, pinutol na rin namin. Kaya tingnan nyo, ang daming mga tuyong dahon dito. Bigla kasing biglang lumamig nung mga nakaraang araw. Saka may nakaschedule kasi kaming 3 puno dito na puputulin. Oo, yun yung sabi namin yung nandun, tapos sa harap at dun sa gilid. By November pa naman. So, bukas magliligpit tayo. Mga ilang araw na kami magliligpit dyan, pero yun nga, hindi matapos-tapos kasi naglalaglagan yung mga dahon, tapos yung nagputol pa nga sila doon. So, hanggang dito na lang po muna yung aming video for today. Maraming salamat sa panonood. Ingat-ingat. Bye-bye. Happy weekend po sa lahat.